Ang buhay ko noon bilang Katoliko, ang direksyon lang, pang sanlibutan lang talaga. Isa akong driver. Mula sa Mindanao, matagal ako sa Mindanao, nalipat ito sa Manila. Hindi kasama mga spiritual noon eh. Talagang diretsong buhay na as is, Katoliko. Dumating isang pagkataon, napunta ko ng Tondo dahil ngayong kasintahan ko, mayroon kong mag-anak doon. Nandiyan ba ate mo? Opo, nandiyan po sa taas. Ay kuya, imbitahin po pala kita sa church namin. Baka pwede po kayo. Nabigyan ako ng isang invitation sa born again. Di siyempre, bilang pagrespeto sa kanila, di kamag-anak sila ng kasintahan ko, pinuntahan ko. Nakikinig ako, maganda naman ang kantahan, masaya. Tapos may pangangaral, maiksing pangangaral. Nag-umpisa na naibigan ko ng magbasa ng Biblia. Tapos kinumbinsi ako ng kasama ko dyan sa Santa Mesa rin na mag-aral pagka-pastor. At doon sa born again, hayag naman hanggang ngayon, mayroong ikapo. Tapat ako doon sa ikapo na yun. Dahil paniwala ko, maliligtas ako rin. Noon ako'y naging pastor na doon, pagkatapos ng pagkakatipon, bibilangin yung abuluyan. Kasama ang akin doon. Doon sa kabuuan ng ikapo, na nalikom, mayroon akong ikapo, share para sa akin. Bilang pagtatapat nga, dahil naniniwala akong ako'y maging dapat doon. Ako, huwag na. Meron naman akong sapat na kinikita. Isama nyo na sa ikapo. Yung share ko, binabalik ko sa kanila. Pero bago po yun nangyari, tagapakinig na ako kay Brad Eli sa This is Manolo and His Genius Family. Kaya lang, noong mga panahon na yun, bago akong naanib nga sa born again, Katoliko ako, pabor ako sa Katoliko. Kaya lang, sa panghuling tanong ni Don Manolo kasi si Brad Eli ang panghuli. Lalos lahat, talo talaga. Nagtumibay na ako, tama itong taong ito. Kaya lang, ang ayaw ko roon sa kanya, noon paniniwala ko si born again yung salitang relihiyon. Kasi sa born again, allergic kami sa relihiyon. Ang relihiyon, di makapagliligtas, tanggapin na si Kristo. Kaya matagal panahon na nakikinig sa kanya, 3 taon, na hindi ko man mahagilap, saan ko siya hahanapin? Sa pagkakataon, nakita ko naka-flash yung address sa Emilia Street, sa Palanan, Makati. Ang destino nun sila si Sis Ruth, yan, Soriano. Tapos pangalawang pagkatipon, si Brad Daniel. Humahati sila si Kuya. Tapos, pangatlo, si Brad Eli, na hindi ko siya kilala ang mukha. Sabi ko, sino kaya ito? Nung magsalita na, sabi ko, ito yung napakinggan ko sa radyo. Doon na nakikinig ako. Pangatlong pagkakatipon yon. Pagkatapos ng pagkakatipon na yun, ang 3 dalo ko, nag-anyaya si Brad Eli ng open forum. Doon sa labas ng bahay ni Brad Manning Bacosa sa Emilia. Nandun kami, 4 yata kami ng mga reliyon na iba-iba. Yung 3, suko na Pero ako, nanindigan talaga ako. Sa paniniwala ko na hindi na Jesus, Yahshua na. Ang dapat. Dahil Hebreo ang pangalan, Yahshua. Binabasa ni Brad Eli yung mga batayan sa Biblia talaga. Siyempre, pagka si Brad Eli na, ang tanda ko pang si Brad Josiel Tagabase. Hindi ako manalo. Kailan nanindigan pa rin ako. Sinabi ni Brad Eli sa akin, sige, ganito na lang. Libutin mo ang buong mundo. Magsuri ka sa lahat ng reliyon. Pero iginagaranti ako sa iyo, pagka ang hanap mo kaligtasan, babagsak ka dito. Sabi niya. Ngayon, ganito. Pagka kaanib ka na dito, kasama ka na, pag may nakita kang aral, kahit isang aral mali, lumabas ka. Dahil hindi ka maliligtas Tandang-tanda ko yung salita ni Brad Eli. Hindi ko nakalimutan hanggang ngayon. Nung maanib na ako, kasi actually, una kong dalawa, akala ko kaanib na ako Hanggang pangatlo. Brad, di pa po kayo pwede mag-abuloy kasi hindi pa po kayo kaanib. Kailangan niyo muna po magpa-doktrina. Nakinig ko sa doktrina.
puro naman nasa Biblia talaga. Wala akong may tuturo. Tinanggap ko yung doktrina. Hanggang sa nabautismuhan ako. Ay malaking pagbabago. Dahil mula nung maanib ako rito, nakatutok na tayo sa mga bagay na espiritual talaga. Napakalaking pagbabagong ginawa ng Panginoon sa buhay. Malaking parte kasi maginhawa yung puso ko sa espiritual na bagay. Dito sa atin, hindi tayo pinababayaan ng ating taga-akay. Mula pa sa panahon ni kapatid na Eli, hindi ako pinababayaan. Sa panahon ni Kuya, ngayon, ilang beses ako na ospital. Sagot ni Kuya lahat. Na ICU ako dyan sa Premier, tapos nalipat doon sa ACE, sa Baliwag. Napakalaking gastos, no? Sagot ni Kuya lahat yun. Kaya naramdaman ko, napakaswerte ko. Kasi kung hindi ako nalipat ng reliyon, ng tamang reliyon, aasa akong maligtas. Hindi pala. Hindi pala. Napakarami, hindi lang po natin malitrahan yung kabutihan na nabago sa buhay, na ang Diyos naman ang gumagawa noon eh. Kaya napakapalad sa mga kapatid. Tayo na mga magkakapatid dito sa iglesia na ating pinagsasama-samahan, napakapalad natin. Kung sa aming panampalataya noon ay umaasa kami ng kaligtasan, wala palang pag-asa kung tutusin eh. Dito makakatiyak tayo. Magtapat lang po tayo sa Panginoong Diyos, sumunod lang po tayo sa Kanyang mga salita, gaya ng iniaral ni Kuya, iingatan natin ang salitang iniaral. Sumunod lang po tayo doon, siguradong makamta natin ang kaligtasan. Hayag naman ang aral eh. Wala namang itinuturo sa ating pagsasama-sama na ikasasama natin. Puro ikabubuti natin yan. Gawin lang po natin. Sumunod lang po tayo. May awa ang Diyos pag dapat tayo sa kaligtasan. Kay Kuya, actually, ako isang taong mahiyain talaga. Mayroon kong ganun eh. Una, salamat sa Diyos, Kuya. Hindi mo kami pinababayaan ng mga magkakapatid. At salamat sa Panginoon na patuloy na ipinapaunawa sa iyo yung mga salita ng Panginoon para sa aming kaliitan ay maging bahagi kami sa pamagitan ng pagsunod sa lahat ng aral na itinuturo. Kasi noong panahon talaga ni Brad Eli, kumpara natin sa ngayon, oo, naituro na ni Brad Eli lahat ng aral. Pero sa panahon ni Kuya, ang itinuturo pagganap ng aral. Kaya salamat sa Diyos, Kuya. Sana po maging dapat nawa ang aking kaliitan doon sa pangarap ng maraming mga kapatid na maging dapat sa buhay na walang hanggan. Ay isasama makakapiling ka. Ako po si kapatid na Jerry Cabanyero at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Milyong salamat sa Diyos.